Alam mo bang may mga habit ang mga taong matatalino na maaaring ginagawa mo rin ng hindi mo namamalayan? Hindi mo lang napapansin, pero ang mga simpleng gawain na ito ang unti-unting humuhubog sa paraan ng pag-iisip, pagdedesisyon, at pakikitungo nila sa mundo. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga habit na ginagawa ng mga taong matatalino, mga bagay na lalo pang nagpapatalas ng kanilang isip, nagpapalalim ng kanilang pag-unawa, at tumutulong sa kanila na mas maging maayos sa iba't ibang aspeto ng buhay. Habang pinapanood mo ito, subukan mong tanungin ang sarili mo, ginagawa ko rin ba ang mga ito? Una, kung ikaw ay isang taong mausisa, yung tipong hindi ka kontento sa simpleng sagot at gusto mong alamin kung bakit at paano nangyayari ang isang bagay, isa na itong palatandaan. Ang mga taong matatalino ay likas na nagtatanong at naghahanap ng mas malalim na paliwanag sa mga bagay na nakikita nila. Pangalawa, kung napapansin mong mas gusto mong mag-isa sa ilang pagkakataon, hindi dahil ayaw mo sa tao kundi dahil mas malinaw ang isip mo kapag tahimik, isa rin itong habit. Sa ganitong oras, mas nakakapag-isip ka ng maayos at mas nakikilala mo ang sarili mo. Pangatlo, kung ikaw ay mahilig matuto ng bagong bagay kahit hindi required, kahit walang nagsasabi sa'yo, kundi dahil gusto mo lang, isa rin itong katangian. Ang mga taong matatalino ay hindi naghihintay na turuan, sila mismo ang naghahanap ng kaalaman. Pang-apat, kung ikaw ay hindi agad nagpapadala sa emosyon at mas pinipili mong mag-isip muna bago kumilos, isa itong mahalagang habit. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon at gumamit ng logic sa tamang oras ay tanda ng mas malalim na pag-iisip. Pang-lima, kung napapansin mong mas gusto mong makinig kaysa magsalita, at mas pinipili mong unawain muna ang ibang tao bago magbigay ng opinyon, isa rin itong katangian. Ang mga taong matatalino ay marunong makinig at hindi kailangang laging magsalita para mapatunayan ang sarili nila. Pang-anim, kung minsan ay nagdududa ka sa sarili mong kakayahan, hindi dahil mahina ka kundi dahil alam mong marami ka pang hindi alam, isa rin itong palatandaan. Ang pagiging self-aware ay bahagi ng tunay na katalinuhan. Pang-pito, kung hindi ka agad sumusunod sa opinyon ng nakararami at mas pinipili mong pag-isipan kung tama ba ito para sa'yo, isa rin itong habit. Ang independent thinking ay mahalagang bahagi ng pagiging matalino. At panghuli, kung ikaw ay natututo sa iyong mga pagkakamali at ginagamit mo ito bilang aral para mas gumaling pa, isa itong malinaw na tanda. Ang mga taong matatalino ay hindi perpekto, pero marunong silang matuto at mag-improve. Sa huli, ang pagiging matalino ay hindi lamang nasusukat sa talino sa paaralan o sa dami ng alam. Ito ay makikita sa mga simpleng habit, sa paraan ng pag-iisip, sa pagharap sa problema, at sa pakikitungo sa ibang tao. At kung habang pinapanood mo ito ay may mga bagay o habit na ikaw ay nakarelate, maaaring hindi mo lang napapansin, pero may mga katangian ka rin na meron ang isang matalinong tao. Dahil ang tunay na katalinuhan ay hindi kailangang ipakita, ito ay kusang lumalabas sa paraan ng pamumuhay mo araw-araw. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.